tawag ng ating Panginoon upang magamit, upang mapalawak ang kaharian ng Diyos sa daigdig na ito. Hindi po tayo mananatiling nakaupo at tagapakinig ng salita lang ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang gawain sa ating Panginoon. Pero bago maihayag sa atin ng ating Panginoon ang mga lihim na nais niya na maganap at matupad sa atin, ay kailangan may tunay tayong relasyon at malapit tayo na malapit sa ating Panginoon. Kaya nga po bago po tayo mag-umpisa ay idulog po muna natin sa ating Panginoon ang mensahe na ito. Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, in the name of your Son, Jesus, with the power of your Holy Spirit, Lord, tuloy na inudulog ko ang mensahe na ito, Lord. Nagamitin mo lamang akong daluyan ng iyong salita. Gamitin mo lamang ako, Lord, pang mahiyag ang nais mo sa araw na ito. Holy Spirit, help me, O Lord. Dahil apart from you, wala akong magagawa. Dalangin ko, O Lord, na ang mensahe na ito isang pagpapala sa amin. At hindi lang namin ito marinig, O God. Bagkus magkaroon ng application sa aming buhay at manifestation sa aming mga buhay, O Lord. Kaya ngayon pa lamang, ako'y nagpapasalamat na sa kabutihan at katapatan mo, O God. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka sa tanging pangalan ng Panginoong Isus at gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Excited po ba tayo marinig ang salita ng Panginoon sa umaga na ito? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang mensahe po ng Lord sa umagang ito ay dinala po tayo sa Book of Psalms. Ang sabi po dyan, the Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth. He grants the desire of those who fear Him. He hears their cry for help and rescue them. Ang Book of Psalm po, ang Book of Psalm 145 ay si King David po ang nagsulat. At ito'y halos panghuling libro na ng Book of Psalms. Kaya nga po, ang pinamagatan ko po ang mensahe ng Lord sa gabing ito, ay sa tanghaling ito, sa umagang ito. Get closer into our God. Diba gusto po natin mapalapit sa ating Panginoon? Ang tanong ko po, madali po ba o mahirap ang mapalapit sa ating Panginoon? Para sa akin po, madali. Madali na mahirap. Bakit ko po nasabi yon? Madali dahil ang Lord ay nandyan lamang. Di ba ang Lord omnipresent? Laging nakatunghay sa atin ang Lord. Lagi lamang tayong hinihintay niya. Hinihintay niya lang tayong lumapit sa Kanya. Hinihintay niya lang tayo na tumawag sa Kanya. Pero minsan, tayo pa po yung nagmamatigas na lumapit sa ating Panginoon. Kaya nasabi ko pong madali. Dahil kung matatandaan po natin yung sa parable of lost son, na siya'y umalis. Pero nung siya'y bumalik, makikita natin yung ama niya ay naghihintay sa kanya. Ang nihintay na lang ng parable of son ng anak niya na ito ay humakbang at lumapit. At ang ama niya ay naghihintay na lang sa kanya. Ganon din naman po sa ating Panginoon. Napakadali lang pong lumapit sa ating Panginoon. Pero mahirap po. Pero dahil he need spend more time sa mga gawain, spend more time sa pagbabasa ng Biblia, he need spend more time sa pananalangin. Hindi tayo pwedeng lumapit sa ating Panginoon na hindi tayo nananalangin.
Hindi tayo pwedeng mapalapit sa ating Panginoon kung hindi natin siya kilala. At hindi marireveal ng Lord kung ano yung ninanais niya sa buhay ng bawat isa na maganap kung hindi tayo mapapalapit sa Kanya. Di ba kung titingnan natin ng isang magkaibigan o isang magkarelasyon, bago niya sabihin ang lahat ng sikreto niya sa kaibigan niya, ay kailangan malapit na malapit siya. Kahit dito po sa atin, lahat po tayo rito ay may relasyon, di ba? Tayo pong lahat dito ay magkakapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo lahat dito ay mag-close sa isa't isa. Tama po ba? Hindi natin pwedeng sabihin sa kapatid na hindi natin close yung mga gusto nating sabihin. Ganon din naman po sa ating Panginoon. Ang gusto ng Lord ay lalo tayong mapalapit sa Kanya. Lalo na minsan pag dumaan ang trials and difficulties ng ating buhay, minsan ito'y nagiging isang hadlang upang tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. Dapat ito yung iniisip natin na dahilan upang lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Masaya kaya po tayo kung nakakaranas tayo ng trials and difficulties ng ating buhay. Dapat masaya po tayo na lumalapit sa ating Panginoon kagaya ni King David. Si King David, yung puso niya po ay malapit na malapit sa ating Panginoon. Kaya nung mga nakaranas siya ng trials, difficulties ng kanyang buhay, ang tanging tinatawagan niya lamang ay ang Lord. Dahil kilalang kilala niya ang ating Panginoon. Gayun din po si Apostol John. Sa tingin niyo po ba, kung hindi siya malapit sa ating Panginoong Jesucristo, matatanong niya po ba sa ating Panginoon kung sino yung magkakalulo sa Kanya? Di ba, kung titingnan natin sa Book of John, siya pa yung tinuturo nila Peter na tanungin mo kung sino yung magkakalulo sa Kanya. Ganon din naman po sa atin. Kung tayo po ay malapit yung relasyon natin sa ating Panginoon, lahat po ng inanais niya na maganap at matupad sa ating buhay, ay i-reveal niya sa atin. Do you want to get closer to our God? Gusto ba natin lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon? Amen. Wala pong sinong tao ang hindi gustong mapalapit sa ating Panginoon. How and why to get closer to our God? How to get closer to our God? Paano po ba mapalapit sa ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Ang una po na puntos, how to get closer to our God. Ang sabi niya po diyan, you need to know our God. Sabi sa 18, the Lord is close. Hindi ka pwedeng mapalapit sa isang tao o sa iyong kaibigan kung hindi mo siya kilala. Kailangan unang mong gawin ay kilalanin mo siya. Ganon din naman sa ating Lord. Kailangan, bago ka mapalapit sa ating Panginoon, ay kailangan kilala mo siya. Kilala lang ba natin ang Panginoon pag tayo may problema? Dapat hindi po. Dapat kilala natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung ano man yung sitwasyon natin sa ating buhay, dapat ay kilala natin siya. Dapat kilala natin siya na siya ang ating creator. Siya ang may likha sa atin. Dapat sa kanya tayo tumatawag pag may mga kailangan tayo. Ang sabi niya sa Genesis 1:1,
In the beginning, God created heaven and earth. Kung ang Diyos ay may gawa ng langit at lupa, dapat kanino tayo lumapit? Dapat kanino tayo magiging close? Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang may lalang ng langit at lupa. Kung kilala natin ang ating Diyos, na siya ang nagtubos sa atin sa kasalanan, naghango sa atin sa kadiliman papunta sa kaliwanagan, kung darating ang mga pagkakataon na problema sa ating mga buhay, ay patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Minsan, sabi ko nga, pagka dumarating ang mga problema sa ating buhay, tayo pa mismo ang lumalayo sa ating Panginoon. Dapat hindi po. Kaya nga siguro minsan, kung makikita natin na yung dati natin mga kapatid na kasama, nagpupuri sa ating Panginoon, ay umaalis at hindi nagpapatuloy dahil hindi niya po alam kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi niya po nauunawaan na ang ating Panginoong Hesukristo ay pinako sa krus, dinuraan, binugbog. Kung naunawaan po natin yan, ay patuloy po tayong lalapit sa ating Panginoon. Hindi po ba? Minsan, naisip niyo po ba, ang tao na nailigtas, minsan, nawawalan po tayo ng utang na loob sa ating Panginoon. Pag nakaranas ng problema, na pag napagalitan ni pastor, pag hindi na gusto, hindi nabigay ang gusto ng simbahan, pag hindi na pagbigyan, tayo'y umaalis, lumalayo sa paglilingkod. Totoo po ba yon? Hindi natin naisip na ang dahilan na ito, dapat lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil kung talagang totoong kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ay patuloy tayong lalapit sa Kanya. Hindi tayo mag-aatubili na laging tumawag, laging lumapit sa Kanya. How to get closer to our God? Ano pa yung unang puntos natin? Kailangan kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. So number 2 po, how to get closer to our God? You need to call on God. You need to call to our God. Pagkatapos natin siya makilala, ay kailangan lagi natin siyang kausap. Di ba ganun din naman po kung gusto natin sa isang tao, kilalanin muna natin siya at susunod, kakausapin natin siya. Gano'n na po natin kadalas kausapin ng ating Panginoon? Umaga, tanghalian, hapunan, sa tuwing kakain, sa tuwing may kailangan. Dapat araw-araw, oras-oras ay kausap natin ng ating Panginoon. Kung gusto talaga natin mapalapit na mapalapit sa Kanya. Ilang oras na po ba tayong manalangin? Dapat nagkakaroon tayo ng quality time sa ating Panginoon. Dahil siya yung ating creator. Siya yung may likha sa atin. Di ba napakasakit po? Sino pong may asawa sa Pilipinas? Pag hindi natin kausap, di ba minsan sinasabi niya, wala ka ng time sa akin. Di ba? Sinasabi niya, wala kang time sa akin. Samantalang dati, nung bago pa lang kayo magkakilala, yung headset mo nandito. Lagi mo siyang kausap. Dapat ganun din po tayo sa ating Panginoon. Lagi natin siyang kausap. Nagkakaroon tayo ng quality time sa ating Panginoon. Di ba masakit po, no? Sa part ng asawa natin at sa part natin, pag sinabihan tayo ng ganun, wala ka ng time sa akin, paano kung ganun ang Panginoon? Kung tatawag ka sa Kanya, sabihin sa'yo, wala kang time sa akin, ngayon ka lang tatawag pag may kailangan ka.
Dapat hindi po. Alam niyo po, yung anak kong lalaki, pag tumatawag kami mag-asawa, kasi yung asawa ko po ngayon nasa Manila, yung anak ko po ay nasa Pagadian. Pag tumawag po kami, ibinibigay po yung cellphone ng lola niya sa kanya. Inilalagay niya po rito at kakausapin namin. Alam niyo po nung ginagawa ng anak ko? Ginaganyan niya po yung cellphone. Para sa aking ama, ay napakahirap po, di ba? Gusto mong kausapin yung anak mo, ayaw kang kausapin? Paano kung gano'n ng Lord, no? Ano po kayo nararamdaman ng ating Panginoon kung gusto kanyang kausapin at gano'n yung gagawin mo, abala ka sa pagpi-Facebook, abala ka sa mga bagay na makamundong ito. Paano ka mapapalapit sa ating Panginoon kung busy ka sa mga bagay dito sa mundong ito? Di ba sabi natin kanina, gusto natin mapalapit sa ating Panginoon. Sabi natin, gusto natin ng relasyon sa ating Panginoon. Kailangan kausapin natin ng ating Lord. Paano niya mapapakita yung mga imposibleng bagay sa ating mga buhay kung hindi tayo tatawag sa Kanya? Amen? Kagaya na lamang po kay Pastora Mona kanina, di ba? Tayo'y tumawag sa ating Panginoon. Kung hindi tayo tumawag sa ating Panginoon, paano niya may papakita yung himala sa buhay natin, sa buhay ni Pastora Mona kung hindi tayo tatawag sa ating Panginoon? Kaya ang gusto niyo lamang, kung lalo tayo mapalapit sa Kanya, ay tumawag. Tumawag tayo sa Kanya. Pwede tayong tumawag habang tayo nagtatrabaho. Pwede tayong tumawag sa Kanya habang tayo bumabiyahe. Bago tayo matulog. Amen? Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. How to get closer to our God? Ang una ay kailangan kilala natin ang ating Diyos na pinagtitipura. At ang sunod ay kailangan natin tumawag sa Kanya. Dito call on our God. At ang pangatlo po, you need to know the truth about God. Paano po natin malalaman ang tungkol sa ating Panginoon? By reading and meditating the Word of God. Dito lang natin malalaman ang tunay na katotohanan about sa Diyos. 'Di ba? Dati nung tayo'y hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, hallelujah, ay kilala lang natin siya. Kilala lang natin siya sa pangalan. Pag sinabi yung dating sekta na dinadaluhan natin at nangumpisal tayo sa Kanya, ang sinasabi, upang mapatawad ang iyong kasalanan ay magdasal ka ng 10 McDonald's, 10 Jollibee. Alam niyo na po yung ibig ko sabihin. Yung dating panalangin natin. Sa tingin niyo po ba na nakalagay sa Bible na magdasal ka ng 10 ganon? Kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ay hindi natin malalaman na mali yung sinasabi sa atin. Kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, pwede po tayong maligaw at hindi natin malaman ang katotohanan. Laging sa final authority ay lagi pong nasa Bible. Dito po tayo laging magbabasa. Dito po lagi tayo magbabase. Paano kung tinanong tayo ng ating kapatid na kilala mo si Samson, yung naghahati ng dagat? Ano sasagot natin? Oo. Oo, dahil hindi tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At kung gusto natin lalo pang mapalapit sa ating Panginoon,
ay patuloy tayo magbasa at mag-meditate ng salita ng ating Panginoon. Di ba? Ito yung love letter niya sa atin. Pag lalo natin itong binabasa, ay lalo tayong nai-inlove sa Kanya. Di ba? Nung hindi pa uso ang messenger, text, di ba yung mga nagliligawan ay dinadaan nila sa love letter. Sino ba buhay nakapagtago ng mga love letter dito? Amen? Nung nakaraan, naalala ko po si Pastora Malin. Nakita niya po yung ni Pastor Alex. Yung mukha niya po ay parang kinikilig, di ba? Binabalik niya yung mga nakaraan. Dapat ganun din po tayo. Dapat binabasa natin yung love letter ng ating Panginoon sa atin. Ito pong Bible na to. Upang lalo po tayong ma-inlove at lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Tama po ba? Ilang oras na po ba tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? Ilang chapter na? Akala niyo po, no? Ako rin po ay minsan pag walang time, ay na-rebuke din po ako rito. Dahil minsan nabibisi sa mga ibang gawain, nawawalan din po ako ng time. Kaya ini-encourage po tayo sa umagang ito. Ay, kung gusto natin lalo pang mapalapit sa ating Panginoon, ay basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. How to get closer to our God? First, need to know our God. We need to talk to our God. And we need to know the truth about God. Why we need to get closer to our God? Bakit pa kailangan tayong mapalapit sa ating Panginoon? Number one, sabi niya dyan, fulfill the desires. He fulfill your desire. He grant the desires of those who fear Him. He hear their cries for help and rescue them. Siya po yung nagbibigay ng desire na makalangit na gawain. Siya po yung nagbibigay sa ating mga puso. Ano na po ba yung mga dinidesire natin ngayon? Maka-Diyos na po ba? Or makamundo pa rin? Sabi niya sa Psalms 37:4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Take delight of the Lord para maibigay niya yung desire sa ating mga puso. Sa number 2 po, hear you. Lagi po ba tayong pinakikinggan ng ating Panginoon? Amen. Lagi po tayong pinakikinggan. Sabi niya dyan, He grant the desire of those who fear Him. He hear their cries for help. Lagi niya tayong pinakikinggan. Pinakikinggan niya tayo kung ang sitwasyon natin ay hindi maganda. Pwede tayong magsumbong sa Kanya. Pwede tayong umiyak sa Kanya. Kung tayo'y nahihirapan, tumawag tayo sa Kanya. Magsumbong tayo sa Kanya. Minsan, pag tayo may problema, ang unang kaagad natin pinagsasabihan, minsan ng kapatid. Opo, wala pong problema ron, no? Napagsabihan natin ng ating kapatid. Pero, ang may bibigay po niyan kasi encourage. Pero, napakaganda po pag sa Lord tayo nagsumbong. Bibigyan ka na ng encouragement at bibigyan ka pa ng kasagutan sa nararanasan mo sa iyong buhay. Kung may problema ka sa pinansyal, may problema ka sa asawa, may problema ka sa lahat ng bagay, sa trabaho, pwede kang tumawag sa ating Panginoon. Pwede mong iiyak lahat yan sa Kanya. Sabi niya sa Jeremiah 29:12-13, then you will call on me
and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Pag tumawag po tayo sa ating Panginoon, ay lagi niya po tayong pinakikinggan at sinasagot ang lahat ng ating mga panalangin. Why to get closer to our God? Ang first point po ay He give our desire of our heart. He always hear us. At ang number 3 po, ito po yung panghuli. He always rescue. Naniniwala po ba kayo na araw-araw, minung-minuto ng ating buhay ay nililigtas niya po tayo? Even sa pagdalo natin dito sa gawain na ito, sa pagpunta natin sa iglesia na ito, ay iniligtas niya tayo sa mga kapahamakan na nangyari sa labas. Kahapon lamang po, nung papunta kami sa trabaho ng aking kapatid na si Brad Michael, ay may aksidente po dyan sa Malik Road. Paano kung hindi ka malapit sa ating Panginoon? Siguro kasama ka ron sa aksidente. Huwag naman po sana, no? Lagi niya po tayong nililigtas. Even sa trabaho, lagi niya tayong pinoproteksyonan. Kagaya na lang, si Brad Mike po ay kasama ko po siya sa trabaho. At siya po minsan yung nakakakita ng buhok sa pagkain. No, hindi po namin nilalagay yun. Aksidente lang po yun. Makaisipin nyo, nilalagay namin. Siya po yung laging nakakakita ng buhok. Paano po yung buhok na yun ay mapunta sa pagkain ng guests? Posible na yung buong mesa na yun ay ikaw magbayad. Diba? Sa ganun pa lang ng pagkakataon, iniligtas ka na ng Lord. Kung makain ng guests at magsumbong sa baladiya, ipasarado yung shop nyo, yung sa trabaho nyo. Diba? Malaking rescue na sa atin yun. At pwede pang posible sa pamamagitan ng buhok na yon ay mawalan ka ng trabaho at bumalik sa Pilipinas. Diba? Napaka laking rescue sa atin ng Panginoon. Kaya lagi po tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Lagi po tayong magpapasalamat sa kabutihan at katapatan niya. Dahil tayo po ay believe na tayo pong lahat rito ay malapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Kagaya na lamang po, no? Iniligtas po tayo ng ating Panginoon sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Sabi niya diyan, for He has rescued us from the kingdom of darkness. Dati po ay sa kadiliman po tayo. Ano-ano yung pinagagawa natin. Kaaway tayo ng ating Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ay inilipat niya tayo, hinango niya tayo sa kadiliman. Hinango niya tayo na maaaring tayong lahat ay doon sinusunog sa nagdadagat-dagatang apoy. At araw-araw din po ay inililigtas niya tayo. Dahil dati po ay kakampi natin si Satan. Gumagawa siya ng paraan kung gaano siya nagtatrabaho na para kuhanin uli po tayo sa kamay ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan po ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, ay niligtas niya tayo. Kaya nga napakasarap po, no? Pagkalabas mo pa lang ng pinto, ay humingi ka na ng proteksyon sa ating Panginoon. At napakaganda pa rin po nun. Ibinigay sa atin ang banal na spirito na makakasama natin at tutulong sa atin sa mga sitwasyon na hindi maganda. Amen? Praise the Lord. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. At sa ating pong konklusyon, tayo pong lahat ay tumayo. At basahin po natin
ang ating konklusyon sa gabing ito, sa umagang ito. If you want to get closer and closer to our God, you need to know Him. You need to know the truth. And you truth. And you fulfill your desires and hears your cry and He will save you. At yan lamang po ang salita ng ating Panginoon sa umaga na ito. Naniniwala po ako ng salitang ito ay titimo sa ating mga puso. Magmahakbangan po natin magkakaroon ng manifestation sa ating mga buhay. To God to be the glory po. Hallelujah. Amen. So, nadinig natin ang mensahe ni Lord sa araw na ito. Simpleng paalaala lamang po sa atin, pero nakaligtaan natin ito. Amen? No? Kailangan lamang alamin natin kung sino siya at pag nalaman natin, kailangan may communication tayo sa Kanya. Amen? Para malaman natin palagi ang katotohanan. Yun po ang mensahe ng Panginoon. Amen? So, napakahalaga na sa mga simpleng mga paalaala sa atin ay lalo nating mapatibay ang ating pananampalataya, mapatibay natin ang ating tiwala sa Panginoon na siyang lumikha sa atin. Amen? So napakaganda ng mensahe ni Lord at I believe we are all blessed sa araw na ito, no? Sa ginawa ng Panginoon sa buhay ni Brad Sixto. Amen? So inanyahan ko po ang lahat at magpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon at tayo po ay isasagawa natin ang Last Supper or the Holy Communion. Tinatawagan ko na po ang mga kapatid na naka-assign. Amen. First Corinthians, bro. 11. Okay. So sige po, no? So nandito ang mga elementong ito na patuloy na ginagawa natin upang paalaala ng Panginoon ay malapit nang bumalik at tayo po ay dadalhin sa kanyang kaharian, no? Napakahalaga na maunawaan po natin ito and we will be continually celebrating this uh, 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 ang gawain na ito para po tayo ay patuloy na magkaroon ng tunay na paghahanda sa pagdating muli ng Panginoon. Amen? So sige po, basahin po natin ang nakalaan sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sabi diyan, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Tuloy po. "In the same manner, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me.'" Sige po, tuloy pa tayo. "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Kasunod,
Therefore, whoever eat this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body of and blood of the Lord. Ayan po. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Doon lamang po, no? So sabi sa binasa po natin, hindi lamang ito ano lang tayo, maisasagawa lang natin ito, kundi let us consider ourselves before the eyes of the Lord. Amen? So sa mga sandaling ito, at atin pong tayo po ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Let's bow down our heads and let the Spirit of God search our heart kung ano man ang nagawa nating pagkakamali, and we will reconcile ourselves sa presensya ng Panginoon sa mga sandaling ito. Sige po, manandalian nating kausapin ng Panginoon, and we will ask from Him forgiveness and cleansing. Hallelujah. Father God, as we come before you with humbleness and total repentance in our hearts, we pray that you will continually cleanse us with your most precious blood and make us worthy to come into your presence with boldness and with confidence that truly ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng aming mga buhay. We ask for forgiveness in order for us to be free at malaya kang makakilos sa aming mga buhay at malaya din kaming makalapit sa iyong trono ng biyaya. Maraming maraming salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So sige po. Ganon din, itaas natin ang ating mga kamay and let's pray for these elements. Hallelujah. Lord, kami po ay nakatayo sa iyong harapan sa mga sandaling ito. Patunay na ina-acknowledge namin ang iyong presensya sa mga sandaling ito. Kami po ay nagkakaisa at humingi na iyo pong basbasan, linisin ang mga elementong ito, Lord, na aming ipapartake bilang paalaala sa amin na ang iyong pagbabalik ay malapit na at kami po ay iyong kukunin. Linisin mo ito, Panginoon Diyos, at gawing kalakasan ng aming katawan sa paghahanda ng iyong pagbabalik. Maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, i-distribute natin po ito. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, pag-iisa. Yan ang katawan, binayubay, upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, nagira, upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugo